Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita mula kay Apostol San Lucas, Kabanata 14, talata 25 hanggang 33 na ganito ang sinasabi. Papuri sa iyo, Panginoon Jesucristo. Pagpapakasakit na hinihingi ng pagiging alagad. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Umarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin, ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna at tansyahin ang maguguhol para malaman kung may sapat siyang salaping may pagpapatapos niyon? Baka may lagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos, siya'y kukutsain ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi na ipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari nang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawan ay may sasagupan niya sa 20,000 tauhan, at kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusuko na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayun din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Panginoon Jesucristo. Magsiupo tayong lahat. Magandang umaga po. Good morning po. Ibati naman natin yung ating mga katabi ng good morning. Ayan. At sabi nga, laging viral sa social media ang Flood Project Control. Mukhang natataon po yung Ebanghelyo kung titignan po natin na para bagang ito ay nakakahiya sa mata ng Diyos na hindi, o sa mata ng tao na kapag ikaw ay nagtayo ng isang tore ay hindi matapos, nakakahiya sa mga tao. Sa aspeto pong espiritual, tumutukoy at umuugnay ang ating pong pamumuhay. Kumbaga, marami sa atin ang mga mananampalataya, mga nagsisimba, mga nagdarasal, ngunit pagdating sa kanilang bahay ay nanunumbalik yung kanilang katauhan. Ako po, inaamin ko minsan, ako'y bilang isang ama, nagagalit po ako sa aking mga anak. Pinapalo ko po sila kahit masakit sa kalooban, dahil ayaw ko na lumaki ang mga anak po natin na sila ay hindi maganda. Sapagkat kung hindi mo ngayon palang bata ay pinababayaan mo, baka ikaw pa, kapatid, yung kanyang babasusin balang araw. Kaya bilang isang ama at ina, sana ay sumasalamin sa ugnayan ng Diyos at ng tao, sa ama, sa mga anak, na kung paano ka nagsisimba, nagdadasal, pakita mo naman sa pamilya mo na nagbago ka. Hindi lamang yung nagsisimba po tayo, nagdadasal, pagkayari nito, bumabalik na naman yung aspeto na yung hindi magandang ugali ng isang tao. Tignan po natin, ano ang sabi ng ating Ebanghelyo. Ito po ay tungkol sa mga gustong sumama, sa mga gustong manilbihan sa Kanya, sa mga gustong magsakripisyo. Higit po na pinupuntirya po nito ang lahat ng kaparian na naglilingkod sa Diyos. Oo nga, sa aming lahat, tayong mga independiente o independent church o Filipino Christians o kilala bilang Anglican Church, marami sa mga kaparian ngayon na bumibitaw sa kanilang mga obligasyon at tungkulin.
dahil sa hirap ng Estado, lalo na po sa pinansyalidad. Kaya kung minsan, marami sa mga kasamahan po namin na hindi po nakakapagpatapos ng mga kolehyo. Dahilan po, sabi ko nga, kulang na kulang. Sapagkat ano ba naman sa amin, wala po kaming inaasahan, kundi ang inyong pag-ibig at tulong. Nawan ti kasaran, nawan ti binyagan, awalan apo. Ngayon, despite lahat ng mga ito ay patuloy pa rin po yung aming pong paglilingkod sa simbahan at sa ating Panginoong Diyos at sa inyong lahat. Mga kapatid, ayon po sa Ebanghelyo, my dear sisters and brothers, describes the high cost of discipleship where Jesus demands that followers prioritize Him above their own family's possessions and even life itself, requiring a total commitment of everything to follow Him. Kaya po ng Biblia, sumurot kanya, bayan na iti pamilya na. Kahit surutan na, kahit baklayan na, iti sangol na ipabaklay po. Iti sangol kakabsat, ito po yung mga obligasyon po bilang isang pari na napakabigat. Yung mga bagay-bagay. Ang pagka-obispo naman, tulad ng ating mahal obispo, bakit po meron pong tungkol? Yan yung powerful po ng isang obispo. Naalala niyo po ba yun noong panahon ni Moises, yung hinati ang dagat? Hinati po niya yung dagat para lang ang mga Israelitang humahabol sa mga paraon ng mga sundalo ay makatawid. Ito yung kapangyarihan ng isang obispo, ang tungkol na bagamat sa ating lahat naman tayo, sabi nga, hindi naman po tayo mga perfecto, pero sana patuloy pa rin yung ating pong pagnanais na maisaayos po ang landasin ng buhay. Nagbigay po ng parabola ang ating Panginoong Hesukristo para maliwanagan po tayo tungkol sa pagtatayo ng isang tore at sa isang kaharian na makikipagdigma. Una yung tore, dapat sinabi dito na uupo, titignan kung ilan po yung budget o kaya kung ano yung kailangan para hindi po siya mapahiya na at may patapos siyang tore ito. Ikalawa naman ay yung pakikipagdigma. 10,000 versus sa 20,000, talong-talo na. Kaya sa buhay po namin, tayo hindi lamang kaming kaparihan, kayo rin po, napakalagi po yung mga obligasyon at tungkulin po sa pamilya. Ikaw ba, bilang isang ama, nagagawa mo ba yung obligasyon mo? O ikaw ba bilang isang ina, nagagawa mo ba yung obligasyon mo sa pamilya mo? At higit sa lahat, ikaw na nilikha ng Diyos, natutupad mo ba yung kagustuhan niya? Opo, lahat ng mga ito. Marahil nagtatanong po tayo, maraming kakulangan pa. Pero sana, lagi po natin intindihin at unawain ang kagustuhan ng ating Panginoong Hesukristo. Meron po tayong matututunan. Verse 1, unconditional loyalty. Disciples must love Jesus more than their own families, self and possessions. The word hate in the context means to give a lower priority, not to have ill will, but to establish a supreme, unshakable love for God.